King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1061. Origin Source of the Ancient. Matagal na tayong hindi nagkita, Little Kunyon. Si Zhao Feng ay lumitaw sa himpapawid sa itaas ng lungsod at tumingin sa gwapong kabataan na may maikling buhok sa harap niya. Matapos makapasok sa Mystic Light Realm, sa wakas ay nagawa ni Kunyon na alisin ang mga epekto ng Immortal Springs Wine at ng Everlasting Appearance Grass, kaya nagawa niyang makatakas sa pagkakaroon ng katawan ng isang bata. Zhao Feng, nililigawan mo si kamatayan. Nagsalubong ang kilay ni Kunyon. Naglakas loob pa rin si Zhao Feng na tawagin siyang Little Kunyon. Siya ay isang demigod sa kanyang nakaraang buhay, at kahit ngayon, siya ay nasa huling yugto ng Mystic Light Realm. Ang kasalukuyang cultivation ni Zhao Feng ay nagulat kay Kunyon. Hindi niya inaasahan na maaabot ni Zhao Feng ang Mystic Light Realm ng napakabilis pagkatapos muling mag-cultivate. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga unang yugto ng Mystic Light Realm at ang mga huling yugto ng Mystic Light Realm ay napakalaki. Si Kunyon ay nasa huling yugto ng Mystic Light Realm, at nagagamit na niya ang isang tipak ng Divine Power. Marami rin siyang lihim na pamamaraan sa kanyang memorya. Talagang may kakayahan siyang lumaban sa isang Sacred King. Whoosh! Whoosh! Ang Ninth Prince, Zhao Yufei, at Nan Gongsheng ay lumitaw sa malapit. Nan Gongsheng, hindi ko inaasahan na darating ka rin. Bahagyang nagulat si Kunyon. Umalis si Nan Gongsheng sa True Martial Sacred Land ng kalahating taon nang mas maaga kaysa sa kanya, at kasama na niya ngayon si Zhao Feng. Kunyon, bulalas ng Ninth Prince at Sacred Lord Black Iron. Kapag binanggit ng isa ang pangalang ito, maaalala ng lahat si Demigod Kunyon, na dating sikat sa buong kontinente. Itong si Kunyon na nasa harapan nila ay dumating sa larangan ng digmaan ilang buwan na ang nakakaraan at pumatay ng mga hindi tao sa galit na galit upang makakuha ng mga puntos sa digmaan. Ang kanyang lakas ay nagpalabas pa ng isang hindi tao na Sacred King. Nag-away ang dalawa, at napilitang umatras si Kunyon. Demigod Kunyon. Natigil ang tingin ni Duan Moqing habang nakatingin sa gintong figure sa kalangitan. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Paano nauugnay si Zhao Feng kay Kunyon? Natigilan ang Ninth Prince. Sa hitsura nito, narito si Kunyon upang manggulo para kay Zhao Feng. Hihihi. Alam talaga ni Zhao Feng kung paano manggulo saan man siya magpunta. Sinaktan pa niya si Kunyon. Naging masaya ang 13th Prince. Natuwa rin si Sacred Lord Black Iron at naghintay na panoorin ang palabas. Kunyon, ako ang bumuhay sa iyo. Paano ka makakapaghiganti sa akin? Tanong ni Zhao Feng na may kalmadong ekspresyon. Ano? Binuhay ni Zhao Feng ang demigod Kunyon. Ang dalawang prinsipe, ang Sacred Lord Black Iron, si Duan Moqing, at ang lahat ng iba pang miyembro na naruroon ay huminga ng malamig sa gulat. Ang mga 3-star powers at maging ang 4-star powers ay nagulat sa muling pagpapakita ni Kunyon sa Continent Zone, at hindi nila alam na ang demigod Kunyon ay muling binuhay ni Zhao Feng. Ito ay talagang nakakagulat na balita. Binuhay mo talaga ako, pero... Nagsalubong ang mga kilay ni Kunyon. Ang dahilan kung bakit kinasusuklaman niya si Zhao Feng ay dahil inalipin siya ng huli habang siya ay mahina. Pagkatapos ay ginamit siya ni Zhao Feng habang siya ay inalipin. Nakuha rin ni Zhao Feng ang kanyang demigod na ulo at demigod na dugo. Kinailangan ding lumaban ni Kunyon laban sa Emperor of Death at muntik nang mamatay. Ano pa kaya ang mararamdaman ng isang demigod kapag inalipin ng langgam? Noong ako ang iyong master, binigyan kita ng hindi mabilang na mga mapagkukunan. Nakompleto ni Zhao Feng ang pangungusap ni Kunyon. Ikaw. Agad na nagalit si demigod Kunyon at naglabas ng nakakatakot na pressure na halos ganap na nagyelo sa langit at lupa. Gaya ng inaasahan, maaaring ipadama sa kanya ng dati niyang amo ang pagkasuklam kahit saan at anumang oras. Sinabi ni Zhao Feng ang kanyang kahihiyan sa harap ng lahat. Nataranta ang mga miyembro ng dalawang grupo sa ibaba. Ang pag-iisip lamang na alipinin ang isang taong dating demigod ay hindi kapanipaniwala. Dati si Zhao Feng ang master ni Kunyon. Si Zhao Yufei at Duan Moqing ay natigilan. Hindi nila akalain na ang kayamanan ni Zhao Feng sa demigod Forgotten Garden ay napakalaki. Sa halip na buhayin lamang ang demigod Kunyon, nagawa pa ni Zhao Feng na alipinin siya. Sa wakas ay naunawaan na ng lahat kung bakit kinasusuklaman ni Kunyon si Zhao Feng ngayon. Boom!
Ang katawan ni Kunyon ay kumikislap na may gininto ang liwanag, at ang mahiwagang gininto ang anteng-anteng ay pumuno sa hangin at naglabas ng malakas na pisikal na puwersa. Kunyon, sigurado ka bang gusto mo akong patayin? Tanong ni Zhao Feng nang gagawa na si Kunyon ng aksyon. Huwag mong isipin na saktan si Brother Feng. Agad na dumating si Zhao Yufei sa tabi ni Zhao Feng. Ang lilang liwanag ay kumikinang sa paligid ng kanyang puting nyebe na balat habang inilalabas niya ang presyon ng kanyang malakas na bloodline. Ang kalapit na Heaven Earth Yuan Qi ay nagsimulang magtipon sa isang bagyo, at lahat ng mga eksperto sa malapit ay naramdaman ang kanilang mga bloodline at si True Yuan ay nanginginig. Yufei, bumalik ka. Agad na tumawag ang 13th Prince. Walang makapaglalarawan kung gaano kasaya ang 13th Prince nang malaman niyang may alitan sa pagitan ni Kunyon at Zhao Feng. Ngunit sa mismong pag-atake ni Demigod Kunyon, sumugod si Zhao Yufei. Sa kabilang banda, hindi rin alam ng 9th Prince kung ano ang gagawin. Una, hindi niya matulungan si Zhao Feng gamit ang kanyang kapangyarihan. Pangalawa, baka masaktan niya ang isang demigod. Sa oras na iyon, kahit na ang mga imperial ay hindi makapagliligtas sa kanya. Hindi rin kumikibo si Sacred Lord Gong Huang. Hindi siya nang ahas. Ang mga demigod ay ang pinakamalakas na eksperto sa Continent Zone. Kahit ang Grand Imperial Hall ay hindi siya papayag na saktan ang isang demigod. Bagamat si Kunyon ay nasa huling yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, siya ay isang nabuhay na demigod, kaya malamang na makakabawi siya sa kanyang pick sa lalong madaling panahon. Itong bloodline. Ininspeksyon ni Kunyon si Zhao Yufei sa gulat. Maging siya ay naapektuhan ng bloodline sa loob ng katawan ni Zhao Yufei. Kung tama siya, ang bloodline na ito ay mula sa spiritual race, ika-19 na pwesto sa 10,000 ancient races. Hindi maiwasan ni Kunyon na tumingin kay Zhao Feng nang may paninibugho. Isang babaeng may napakagandang bloodline ang nangahas na ipagsapalaran ang kanilang sarili para kay Zhao Feng. E ano kung gusto kitang patayin? Umungol si Kunyon habang naglalabas siya ng pisikal na puwersa patungo kay Zhao Feng na maaaring sugpuin ang kalangitan. Hihihi. Kunyon, huwag kang magmadali. Hindi naman ganoon kalaki ang awayan natin. Ano ang mapapala mo sa pagpatay sa akin? Tumawa si Zhao Feng habang pinapaikot niya ang kanyang Mystic Light Sacred Power. Weng! Boom! Boom! Sa sandaling ito, isang layer ng madilim na dilaw na Sacred Light ang kumikinang sa paligid ni Zhao Feng. Physical Force Lightning Domain. Nagpakawala si Zhao Feng ng malakas na kidlat kasabay ng presyon ni Kunyon, na sumasakop din sa langit at lupa. Si Kunyon, na biglang sumugod sa domain ni Zhao Feng, ay napigilan sa isang tiyak na antas. Pagkatapos ay pinaikot ni Zhao Feng ang kanyang Earth of Wind Lightning upang mapataas ang kanyang depensa. Sa kabilang panig, itinulak ni Zhao Yufei ang kanyang palad, at isang alon ng lilang liwanag na nagpapalabas ng nakakatakot na Yuan Qi ang bumaril patungo kay Kunyon. Malamig na tumawa si Kunyon habang ang mga gintong anteng-anteng sa kanyang katawan ay naglabas ng isang alon ng kidlat at hinaranggan ang opensa ni Zhao Yufei. Ang bloodline ng spiritual race ay talagang nakakatakot, ngunit ang mga pamamaraan at diskarte ni Kunyon ay napakalalim. Nagsagupaan ang dalawang nakakatakot na pisikal na puwersa at naging sanhi ng pagyanig ng buong langit at lupa. Ang mga bitek ay lumitaw sa kalawakan mismo. Anong kapangyarihan? Naramdaman ng mga tao sa ibaba ang panginginig ng kanilang mga katawan at mga bloodline dahil sa pressure. Boom! Napaatras si Zhao Feng ng ilang daang hakbang bago nagawang patatagin ang sarili. Nalinang mo ba ang Golden Kun Sacred Lightning Body? Natigilan si Kunyon. Si Demigod Kunyon ay isang body strengthener sa kanyang nakaraang buhay, at pagkatapos na mabuhay muli, pinili niyang tumuon muli sa pagpapalakas ng katawan. Marami pa siyang nagawa sa yugtong ito kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, sa puntong ito, nagawang harangin ni Zhao Feng ang kanyang pisikal na puwersa sa pamamagitan ng pag-asa din sa kanyang sariling pisikal na kapangyarihan. Agad na naisip ni Kunyon ang kasanayang nakuha ni Zhao Feng sa Heaven's Legacy City, ang Golden Kun Sacred Lightning Body. Hindi inaasahan ni Kunyon na maaabot ni Zhao Feng ang ganoong kataas na antas sa Golden Kun Sacred Lightning Body sa loob ng 10 taon. Paano naging posible iyon? Kahit si Demigod Kunyon ay nilinang lamang ang kanyang Golden Kun Sacred Body hanggang sa ika-6 na antas. Higit pa rito,
Masasabi niya na nilinang din ni Zhao Feng ang 5 Elemental Wind Lightning Technique dahil sa Physical Force Lightning Domain na ginamit ni Zhao Feng. Kunyon, lalo ka lang humihina sa edad. Ano ang silbi ng pagpatay sa akin? Hindi mo ba gustong malaman kung bakit mabilis kong nalilinang ang Golden Kun Sacred Lightning Body? Isang tusong ngiti ang ipinakita ni Zhao Feng. Ang Golden Kun Sacred Lightning Body ay isang baitang na mas mataas kaysa sa Golden Kun Sacred Body, ngunit ang bilis ng pag-usad ni Zhao Feng ay nakahabol pa rin kay Kunyon. Huminto si Zhao Yufei sa pag-atake matapos makitang tumigil din si Kunyon. Pagkatapos ng lahat, kahit na ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan, maaari lamang niyang pigilan si Kunyon sa ilang sandali. At saka, mukhang hindi nag-aalala si Zhao Feng, kaya nag-relax din si Zhao Yufei. Mayroon kang karne, ngunit mas mataas ang kalidad. Gumagalaw ang puso ni Kunyon. Nang sundan niya si Zhao Feng, nakakuha siya ng maraming laman na naglalaman ng orihinal na pinagmumulan ng langit at lupa. Ang laman na ito ay gumaganap ng mahalagang bahagi sa pagbawi ng kanyang lakas, ngunit ang karne noon ay walang silbi para kay Kunyon ngayon maliban kung si Zhao Feng ay may karne na mas mataas ang kalidad. Hindi maisip ni Kunyon kung paano nagkaroon ng mga mapagkukunang ito si Zhao Feng, ngunit siya lang ang kasama nito. Upang ipakita na ako ay tapat at dumating na may mabuting hangarin, maaari muna akong magbigay sa iyo ng ilang magagandang benepisyo. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng at nagsalita habang iniaabot niya ang isang interspatial na singsing. Si Kunyon ay nasa kalahating paniniwala at kalahating pagdududa nang kunin niya ang interspatial na singsing na ibinigay sa kanya ni Zhao Feng. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang divine sense dito habang pinapanatili pa rin ang estado ng kanyang Golden Kun Sacred Body. Ito ay natigilan si Kunyon at hindi makapaniwalang tumingin siya kay Zhao Feng. Anong nasa loob? Arinig kong may sinabi si Senior Kunyon tungkol sa laman. Lahat ng tao sa lungsod ay gustong malaman kung ano ang nasa interspatial ring na maaaring mabigla sa isang taong dating demigod. Marahil mayroong isang walang katulad na kayamanan doon. Ang kasakiman ay lumitaw sa mga mata ng 13th Prince habang nakatitig sa interspatial na singsing. Imposibleng maalis ito kay Kunyon, ngunit tiyak na may higit na kayamanan si Zhao Feng. Kung hindi niya ito ibibigay sa isang pag-alit na dating demigod ng ganoon kadali. Sacred Lord Black Iron, naniniwala ako na ang Nine Darkness Palace ay magiging interesado sa kung ano ang nasa loob ng interspatial ring na iyon. Ang 13th Prince at Sacred Lord Black Iron ay nagsimulang mag-message sa isa't isa. Ngumiti si Zhao Feng nang may kumpiyansa. Mayroon siyang isang earth-shattering raging bull sa loob ng interspatial ring. Ang bloodline ng Earth-Shattering Raging Bull ay mas malakas pa kaysa sa bloodline ng Golden Wing Scarlet Tiger. Higit pa rito, ang kabuuang lakas ng Earth-Shattering Raging Bull ay napakataas. Maraming enerhiya ang nakapaloob sa kanila. Ang laman ng Earth-Shattering Raging Bull ay naglalaman ng elemento ng Earth, kaya't si Zhao Feng ay nagpakawala ng mabangis na pag-atake laban sa Earth-Shattering Raging Bulls at walang pakialam sa kanilang mga casualty dahil magagamit lang niya ang mga ito bilang mga mapagkukunan. Hanggat maaari silang makipag-ayos, ayos lang. Ayaw ni Zhao Feng na harapin ng sabay-sabay ang Nine Darkness Palace at Kunyon. Gayunpaman, nagulat si Zhao Feng sa nabigla na ekspresyon ni Demigod Kunyon. May ibang gamit ba ang laman ng Earth-Shattering Raging Bulls na hindi niya alam? Isa ito sa 10,000 ancient races, at sobrang puro ang bloodline nito. Ito ay may isang malaking halaga ng dugo essence, na maaaring magamit upang mabawi ang aking kapangyarihan sa linya ng dugo. Ang pangunahing bagay ay ang laman ng Earth-Shattering Raging Bull na ito ay nagliliwanag ng isang bungkos ng origin source of the ancients. Malungkot ang ekspresyon ni Kunyon. Nagising niya ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, kaya malinaw na alam niya kung ano ang kritikal na punto ng pagiging isang Diyos. Eksaktong iniisip niya kung paano makukuha ang origin source of the ancients, ngunit ang laman ng halimaw na ito na ibinigay ni Zhao Feng sa kanya ay naglalaman ng isang tipak ng origin source of the ancients. Zhao Feng, dahil napakatapat mo, maaari tayong mag-usap ng mga bagay-bagay. Itinago ni Demigod Kunyon ang kanyang aura habang kumalma ang kanyang ekspresyon. Sa katunayan, hindi masyadong malaki ang awayan sa pagitan nila, at ngayon, matutulungan siya ni Zhao Feng na makapasok sa Heavenly Divine Realm. King of Gods, Kabanata 1062. Pagpatay kay 13th Prince. Zhao Feng,
Dahil napakatapat mo, maaari tayong mag-usap ng mga bagay-bagay. Itinago ni Demigod Kunyon ang kanyang aura habang kumalma ang kanyang ekspresyon. Sa katunayan, hindi masyadong malaki ang awayan sa pagitan nila, at ngayon, matutulungan siya ni Zhao Feng na makapasok sa Heavenly Divine Realm. Bakit kailangang patayin ni Kunyon si Zhao Feng? Ang kanyang pinakamalaking hiling ay malampasan ang kanyang nakaraang buhay at maging isang Diyos. Ang God Realm ay isang bagay na nilalayo ng lahat ng mga eksperto sa Continent Zone. Kaya nilang gawin ang lahat para dito. Hindi mabilang na mga eksperto sa Mystic Light Realm ang napigilan ng hadlang na ito. Ni hindi man lang nila mahawakan ang pinto nito. Ang hindi mabilang na mga demigod ay nanatiling stagnant sa loob ng 12 ng milenyo at hindi makalusot. Tila, ang huling Diyos mula sa Continent Zone ay lumitaw higit sa 100,000 taon na ang nakalilipas. Kapag ang isa ay nakalusot sa Heavenly Divine Realm, ang kanilang habang buhay ay magbabago ng ilang dosenang beses. Ang pinakamahalaga, makapasok sila sa gitna ng Fan Universe, ang Realm of Desolate Gods. Tila, nandoon ang lahat. Mayroong mga higanteng libu-libong yarda ang taas, ang Ancient Golden Crow na nagsupply ng liwanag at init sa Fan Universe, ang Heaven's Legacy Race na di umano ay nawala, ang mga ipinagbabawal na pag-iral tulad ng Ancient Warlock Race, at ang natatanging 8 Great God Eyes. Whoosh! Nayanig ang isipan ng hindi mabilang na mga eksperto sa lungsod. Ang demigod Kunyon na kinasusuklaman lang si Zhao Feng ay kumilos na ngayon sa isang napakapalakaibigan na paraan. Ano ang nasa interspatial ring na iyon para maakit nito ang isang taong dating demigod? Maging ang Ninth Prince, Nan Gongsheng, Sacred Lord Gong Huang, at ang kumpanya ay labis na interesado at gustong tanungin si Zhao Feng kung ano iyon. Paano naging ganito? Natigilan ang 13th Prince. Ganun na lang sumuko si Kunyon. Kahit na ang mga item sa interspatial ring ay napakabihira at nakatutokso, maaaring patayin ni Kunyon si Zhao Feng at kunin ang lahat. Bakit hindi iyon ginawa ni Kunyon? Ano ang nilalaman ng interspatial ring? Bumagsak ang puso ng 13th Prince habang sina Zhao Feng at Kunyon ay tila malapit ng magsama. Yu Fei, umalis na tayo. Agad na sabi ng 13th Prince. May iwan ako. Sabi ni Zhao Yufei nang hindi man lang tumitingin sa 13th Prince. Ikaw. Ang 13th Prince ay labis na nadismaya at may gustong sabihin, ngunit hindi niya ginawa. Halatang-halata na sina Zhao Yufei at Duan Muqing ay nakatayo sa gilid ng 9th Prince, at ngayon ay nakikipagtambalan si Kunyon kay Zhao Feng. Ang pagpapakawala ng kanyang galit dito ay magdudulot lamang ng gulo sa kanyang sarili. Tara na. Pinandilatan ng 13th Prince si Zhao Feng at umalis kasama ang mga miyembro ng kanyang grupo. Pagkatapos ay bumaba si Kunyon sa lungsod. Natigilan ang iba pang miyembro nang makita nila sina Zhao Feng at Kunyon na pumasok sa isang bulwagan. Ang halimaw na ibinigay mo lang sa akin ay ang Earth-Shattering Raging Bull mula sa 10,000 Ancient Races. Tanong ni Kunyon. Ang Earth-Shattering Raging Bull sa loob ng interspatial ring ay naglalaman ng napakadalisay na sinaunang aura at bloodline, na parabang ito ay mula pa noong sinaunang panahon. Gayunpaman, paano ito naging posible? Kahit na ang mga sinaunang sukat sa loob ng sona ng kontinente ay hindi maaaring magkaroon ng gayong mga nilalang maliban kung ito ay ang Desolate Realm of Gods. Walang sinabi si Zhao Feng. Kalmado lang siyang tumingin kay Kunyon. Magkano pa ba ang laman na ito? Masasabi ni Kunyon na walang sasabihin si Zhao Feng mula sa kanyang ekspresyon. Si Kunyon ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa tanong na iyon, kaya tinanong niya ang kanyang susunod. Napakahirap makuha ang laman na ito. Naniniwala akong alam mo rin iyon. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Sa orihinal ay bibigyan lang niya si Kunyon ng isang grupo ng mga mapagkukunan, ngunit tila minamaliit niya ang halaga ng laman ng Earth-Shattering Raging Bull. Kung ganoon nga, kailangan niyang pag-isipang mabuti. Magsalita ka. Ano pa bang gusto mo? Nagdilim ang ekspresyon ni Kunyon. Alam niya na sinusubukan lang ni Zhao Feng na makipag-ayos, ngunit pagkatapos suriin ang laman ng Earth-Shattering Raging Bull, alam niya na talagang mahirap makuha ang mga ito. 9 Darkness Palace. Direktang sabi ni Zhao Feng. Imposible. Hindi ko kayang harapin ang 9 Darkness Palace kahit na nasa tuktok na ako. Agad na tumanggi si Kunyon. Kahit na siya ay nasa larangan ng digmaan, narinig niya ang hidwaan sa pagitan ni Zhao Feng at 9 Darkness Palace.
Ayon sa kanyang alam, ang Nine Darkness Palace ay dating isang 4-star power na bumaba sa 3 bituin, ngunit mayroon pa rin silang kahit isang demigod na eksperto. Sa wakas ay nabuhay muli si Kunyon. Kung nakipaglaban siya ngayon sa Nine Darkness Palace, ito ay katulad ng pagtulak sa sarili sa isang hukay ng apoy. Hinangaan ni Kunyon ang katotohanan na si Zhao Fang ay maaaring magdulot ng napakaraming problema. Noon, nasaktan niya ang Emperor of Death, at ngayon ay nasaktan pa niya ang Nine Darkness Palace na mayroong kahit isang demigod na eksperto. Hindi ko hinihiling na patagin mo ang Nine Darkness Palace. Kailangan mo lang akong tulungan sa kritikal na sandali, at bibigyan kita ng kaukulang mga mapagkukunan ayon sa kung gaano kalaking tulong ang ibinibigay mo sa akin. Sinabi ni Zhao Fang ang kanyang iniisip. Nangangahulugan ito na hindi niya kailangang matakot kay Kunyon na magtago ng anuman o magpigil. Upang makakuha ng higit pang laman ng Earth-Shattering Raging Bulls, tutulungan ni Kunyon si Zhao Fang sa abot ng kanyang makakaya. Nagkatrabaho na sila noon kaya nagkakaintindihan sila. Deal. Nag-isip sandali si Kunyon bago pumayag. Walang problema sa kanyang pagtulong kay Zhao Fang hanggat hindi niya galitin ang demigod mula sa Nine Darkness Palace. Kung kumilos ang demigod mula sa Nine Darkness Palace, hindi lang tutulungan ni Kunyon si Zhao Fang. Kunin mo ito. Kung makatagpo ka ng anumang problema, ilagay ang iyong Mystic Light Sacred Power dito. Naghagis si Kunyon ng lumang square token kay Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, si Kunyon ay hindi maaaring manatili lamang sa tabi ni Zhao Fang at maging bodyguard niya magpakailanman. Gusto na ngayon ni Kunyon na magdulot ng gulo si Zhao Fang saan man siya magpunta. Agad na umalis si Kunyon. Ang enerhiya at kapangyarihan ng bloodline sa loob ng laman na ito ay maaaring magmulat ng bloodline sa loob ng aking katawan ng higit pa. Higit pa rito, itong origin source of the ancients. Dumating sina Zhao Yufei, Nan Gongsheng, Duan Muqing, at kumpanya upang magtanong kay Zhao Fang pagkatapos umalis ni Kunyon. Gusto lang malaman ng lahat kung ano ang ibinigay ni Zhao Fang kay Kunyon. Sumagot si Zhao Fang na ito ay ilan lamang sa mga mapagkukunan na katulad ng Blood Essence Pill at Purifying Blood Sacred Spirit Pill. Siyempre, hindi alam ni Zhao Fang kung ilan sa mga tabletang iyon ang kayang gawin ng isang Earth-Shattering Raging Bull. Pagkatapos ay pumasok si Zhao Fang sa pag-iisa at walang nakitang iba. Brother Fang, pasasayahin kita. Sabi ni Zhao Yufei bago umalis. Naiintindihan niya kung anong uri ng mga kaaway ang kasalukuyang kinakaharap ni Zhao Fang. Si Zhao Yufei ay mayroon ding sariling mga problema. Kung siya ay sapat na malakas, walang makakapidyo sa kanya, kahit na sila ay mga imperial. Sa makatuwid, kailangan din niyang linangin at dagdagan ang kanyang lakas. Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata pagkatapos gamitin ang kanyang kaliwang mata upang suriin ang bulwagan. Walang mga kakaibang kabuluhan. Hindi nagtagal ay naramdaman ni Zhao Fang ang lokasyon ng 13th Prince. Nagtakda siya ng Mark of the God Eye sa 13th Prince bago dumating si Kunyon. Napakapangit ng ekspresyon ng 13th Prince. Siya at ang kanyang grupo ay nasa isang bulubundukin pabalik sa kanilang kuta. Ngayong umalis na si Yufei, kailangan kong iulat ito sa Land Province War Hall at humingi ng reinforcement sa Sacred Lord. Galit na sabi ng 13th Prince. Ang Sacred Lord Black Iron, at ang Nine Darkness Palace ay hindi dapat matakot kay Kunyon, na nasa huling yugto pa lang ng Mystic Light Realm, di ba? Pribado ang mensahe ng 13th Prince. Kailangan ko munang iulat ito sa upper echelon. Ang Sacred Lord Black Iron ay hindi nalinlang ng 13th Prince. Pagkatapos ng lahat, si Kunyon ay dating demigod. Kahit na siya ay nasa huling yugto ng Mystic Light Realm lamang ngayon, ang kanyang tunay na lakas ay hindi nasusukat. Higit pa rito, si Kunyon ay natukso ni Zhao Fang, at ang dalawa ay nagtutulungan ngayon. Ang Nine Darkness Palace ay tiyak na hindi basta-basta babalay-walay ng isang bagay na maaaring makaakit kay Kunyon. Sinong nandyan? Agad na itinaas ng Sacred Lord Black Iron ang kanyang ulo nang maramdaman niya ang mahinang alon ng mental energy. Natigilan agad ang mga yabag niya, at naging solemn na ang ekspresyon niya. Isang malabong golden eye of heaven ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng grupo ng 13th Prince. Napapaligiran ito ng makulay na wind lightning, at mukhang walang emosyon. Tila umiral ito sa tabi ng langit at lupa habang malamig itong nakatingin sa ibaba.
Ang mga ekspresyon ng 13th Prince at ang mga miyembro sa kanyang grupo ay nagbago ng husto habang sila ay tumangala sa langit sa gulat. Ang mata na iyon ay tila gininto ang mata ni Zhao Fang. Agad na bulalas ng 13th Prince. Zhao Fang, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang 13th Prince ay nagpabuga ng kanyang dibdib at umungal. Naisip niya na si Zhao Fang ay lihim na sumusunod sa kanila at nagtatago sa isang lugar habang ginagamit ang hindi kilalang eye bloodline technique na ito para takutin sila. Illusion Maze Domain. Isang misteryosong malamig na boses ang tumunog sa dimensyon ng enerhiya ng kaisipan. Weng. Whoosh. Ang malaking gininto ang mata ay naging walang limitasyong purple and gold maze na nagradiated ng nakakaakit na puwersa. 13th Prince, mag-ingat ka. Agad na nagbabala ang Sacred Lord Black Iron. Natigilan ang 13th Prince. Hindi niya akalain na magiging matapang si Zhao Fang na talagang atakihin siya. Isang golden jade pendant na may dragon sa ibabaw nito ang lumitaw sa kanyang kamay, ngunit bago niya ma-activate ang kapangyarihan sa loob nito, ang kanyang mga mata ay naakit sa Golden Eye of Heaven sa kalangitan. Ang kanyang kaluluwa ay nakakulong sa ibang dimensyon at ganap na naputol sa kanyang katawan. Maaaring pataasin ng Eye of Heaven ang lakas ng mga diskarte sa Eye Bloodline. Napakadali para kay Zhao Fang na kontrolin ang 13th Prince gamit ang kanyang Illusion Maze Domain. Siyempre, ang Illusion Maze Domain ay isang lugar ng epekto ng Eye Bloodline Technique. Lahat ng tao dito ay naapektuhan ng teknik na ito, ngunit ang 13th Prince ang pangunahing target ni Zhao Fang. Zhao Fang, anong lakas ng loob mong saktan ang isang prinsipe? Sa pagkakataong ito, siguradong mamamatay ka na. Bilang miyembro ng Nine Darkness Palace, palaging iniisip ng Sacred Lord Black Iron kung paano magdudulot ng gulo para kay Zhao Fang, ngunit ngayon, bigla siyang nagpasya na atakihin ang isang prinsipe. Tiyak na hindi pa kakawalan ng mga imperial si Zhao Fang, at hindi napipigilan ng Grand Imperial Hall ang Nine Darkness Palace. Baka sila mismo ang gumawa ng aksyon laban kay Zhao Fang. Sinubukan ng Sacred Lord Black Iron ang kanyang makakaya upang labanan ang Eye Bloodline technique ni Zhao Fang habang naglalabas ng Message Talisman. Nakapaglaban lang ang Sacred Lord Black na bakal dahil ginagamit ni Zhao Fang ang kasanayang ito laban sa halos 40 eksperto. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang malamig na liwanag ang tumagos sa kanyang dibdib. Paano ito posible? Ang Sacred Power Whirlpool sa loob ng katawan ng Sacred Lord Black Iron ay malubhang nasugatan, at isang matinding sakit ang dumaan sa kanyang katawan. Isinasantabi ang paggamit ng Message Talisman, hindi man lang niya maiikot ang kanyang Mystic Light Sacred Power. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay lumitaw sa hangin at nawala sa isang iglap. Wind Lightning Eye Flame. Ang malabong Golden Eye of Heaven sa kalangitan ay nakalock sa Sacred Lord Black Iron at nagpakawala ng malakas na pag-atake. Boom! Sa sandaling ito, nagsimulang mag-alab ang buong katawan ng Sacred Lord Black Iron na may kulay purple na apoy ng soul. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa loob nito ay umagos at pinatay ang lahat ng nasa paligid niya. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling ito, ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagpakawala ng hindi mabilang na mga kritikal na strike sa mga vitals ng Sacred Lord Black Iron. Sa ilalim ng pinagsamang pagsisikap ni Zhao Fang at ng munting pas ang magnanakaw, napatay si Sacred Lord Black Iron, at ang iba pang miyembro ng grupo ay natulala pa rin at kontrolado ng Illusion Maze Domain ni Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 1063. Pagdating ng isang Sacred King. Munting pas ang magnanakaw, ipauubaya ko sa iyo ang natitira. Ang boses ni Zhao Fang ay tumunog sa kaluluwa ng munting pas ang magnanakaw. Meow meow. Ikanaway ng maliit na pas ang magnanakaw ang Shadow Kill Imperial Dagger sa mga paa nito at naging isang streak ng dark silver light na kumikislap sa isang iglap. Shoo! Isang malamig na kislap ang dumaan sa mga miyembro ng grupo. Halos lahat ng hindi pa naging Sacred Lord ay agad na pinatay ng maliit na pas ang magnanakaw. Isang malamig na punyal ang tumagos sa puso ng 13th Prince, at namatay ang 13th Prince. Sirain ang mga katawan. Muling tumunog ang boses ni Zhao Fang bago dahan-daang nawala ang gininto ang mata sa kalangitan. Ang maliit na figure ng pas ang magnanakaw ay nawala pagkatapos magawa ang lahat. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata sa loob ng Secret Hall. Namatay na siya sa wakas. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang.
Walang makakaalam kung gaano kagulat si Sacred Lord Black Iron at ang 13th Prince kung alam nilang nasa lungsod pa rin si Zhao Fang. Gayunpaman, hindi nila malalaman. Malamang hindi ako malalaman. Ginamit ni Zhao Fang ang Eye of Heaven para tingnan ang lahat. Walang ibang grupo sa loob ng ilang dosenang libong milya, at walang sino man mula sa grupo ng 13th Prince ang nakapagpadala ng anumang impormasyon. Gayunpaman, palaging may hindi inaasahan. Maaaring may mahanap ang mga eksperto sa Heavenly Divine Realm, o ang mga Divination Masters tulad ng Six Warlock Sage ay maaaring ma-divine ito. Gayunpaman, walang makakaalam na si Zhao Fang ang pumatay sa 13th Prince kahit man lang sa maikling panahon. Sa makatuwid, kailangan ni Zhao Fang na gamitin ang oras na ito para palakasin ang kanyang lakas. Bagamat pumayag si Kun Yun na tulungan si Zhao Fang, ito ay bahagyang dahil hindi kumpiyansa si Kun Yun na kaya niyang patayin si Zhao Fang. Kung si Zhao Fang ay patuloy na nagsusuplay ng mga mapagkukunan kay Kun Yun ngunit hindi naging mas malakas ang kanyang sarili, naniniwala siya na papatayin pa rin siya ni Kun Yun sa huli. Sa makatuwid, ang tanging paraan upang mabuhay at maprotektahan ang kanyang sarili ay upang linangin at maging mas malakas. Whoosh! Si Zhao Fang ay lumitaw sa Misty Spatial World, at ilang sinaunang bihirang mapagkukunan ay lumitaw sa kanyang kamay. Kabilang sa mga ito ang Earth Elemental na mga bato at mga halamang gamot, mga samsam ng digmaan na nakuha pagkatapos masakop ang Earth-Shattering Raging Bulls Race. Ang mga halamang gamot at mineral sa loob ng Ancient Dream Realm ay nakatulong ng malaki sa Earth of Wind Lightning ni Zhao Fang. Sa dami ng mga mapagkukunang nagamit na ni Zhao Fang, ang kanyang Earth of Wind Lightning ay maaaring umabot na sa mga unang yugto, ngunit pinigilan ito ni Zhao Fang upang patuloy na palakasin ang kanyang Mystic Light Sacred Power. Gusto man niyang dagdagan ang lakas, hindi niya ito mamadaliin. Hindi nagtagal ay bumalik ang maliit na pasang magnanakaw at tumalon sa Misty Spatial World. Meow meow. Iniulat ng maliit na pasang magnanakaw ang misyon kay Zhao Fang at hiningi ang gantimpala nito. Naging mas malakas ka, sabi ni Zhao Fang. Ang maliit na pasang magnanakaw ay gumamit din ng maraming mapagkukunan, at nakita ni Zhao Fang ang ebolusyon nito. Ang maliit na pasang magnanakaw ay walang bottleneck. Hanggat mayroon itong mga mapagkukunan, maaari itong maging mas malakas. Dahil kinuha nila ang isang kuta, walang aksyon na gagawin ng ilang sandali. Sa makatuwid, si Zhao Fang at ang maliit na pasang magnanakaw ay nanatili lamang sa Misty Spatial World at ginamit ang mga extinct resources ng Ancient Dream Realm para linangin at maging mas malakas. Ang kakayahan ng pagdoble ng misteryosong gininto ang bola ay nagbigay daan kay Zhao Fang na patuloy na makagawa ng mga mapagkukunan, ngunit ang epekto nito ay bababa pagkatapos gamitin ito ng sobra. Kumalat pagkalipas ng 10 araw ang balita tungkol sa pagkamatay ng 13th Prince sa larangan ng digmaan. Isang late-stage na Mystic Light Realm Sacred Lord at ilang imperial ang personal na pumunta sa larangan ng digmaan para alamin kung ano ang nangyari. Ayon sa mga miyembro sa lugar ng 13th Prince, ang 13th Prince ay pumunta sa lugar ng 9th Prince ngunit hindi na bumalik. Sa katunayan, ang grupo ng 13th Prince ay kasama na ang grupo ng 9th Prince bago ang isang aksidenteng nangyari sa 13th Prince. Sa makatuwid, ang grupo ng 9th Prince ang pinakakahina-hinala. Gayunpaman, ang Sacred Lord Gang Huang, isang upper echelon ng Grand Imperial Hall, ay naroroon sa grupo ng 9th Prince. Nangangahulugan ito na hindi maaaring ang grupo ng 9th Prince ang pumatay sa 13th Prince. Bukod dito, alam ng lahat ang tungkol sa away ni Zhao Fang at ng 13th Prince. Kung magsasama sina Zhao Fang at Nan Gongsheng, madali nilang mapapawi ang grupo ng 13th Prince. Sa araw na iyon, sina Zhao Fang at Nan Gongsheng ay parehong nanatili. Sabi ng Sacred Lord Gang Huang. Hindi niya pinoprotektahan si Zhao Fang o Nan Gongsheng, nagsasabi lang siya ng totoo. Ngunit dumating si Senior Kun Yun noong araw na iyon. Sabi ng isang Peak Emperor sa grupo sa tahimik na boses. Kun Yun. Ang mga nanggaling sa Land Province War Hall ay malumanay na nagbulungan. Si Kun Yun, na dating demigod, ay talagang may kakayahang pumatay sa maagang yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lords, ngunit bakit gusto niyang patayin ang grupo ng 13th Prince? Ang huling yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lord mula sa Land Province War Hall at ang mga imperial ay umalis sa lungsod ng 9th Prince na walang sagot sa kanilang tanong. Nagpatuloy sila sa paghahanap sa salarin. Siyempre, hindi rin nila maibubukod ang posibilidad na ang grupo ng 13th Prince ay napatay ng mga hindi tao.
Bumalik si Zhao Feng sa kanyang bulwagan pagkatapos umalis ang mga tao mula sa Land Province War Hall at nagpatuloy sa paglilinang. Buti na lang wala silang nahanap. Si Zhao Feng ay masyadong tamad na magmalasakit kay Kunyon. Naniniwala siyang walang mangyayari kay Kunyon. Hindi ko akalain na papatayin ang brother 13th Prince. Natigilan ang 9th Prince. Bagamat ito ay magandang balita sa kanya, gusto rin niyang malaman kung sino ang nakakaalam tungkol sa mga track ng 13th Prince at nagawang patayin ang kanyang buong grupo nang hindi man lang sila pinapayagang magpadala ng mensahe. Ang balita ng grupo ng 13th Prince na minassacre sa larangan ng digmaan ay agad na kumalat sa buong Lord Dynasty at lumikha ng mga talakayan ng lahat ng uri. Kailangang malaman ng isa na ang mga miyembro ng grupo ng 13th Prince ay pawang mga miyembro ng Upper Echelon o mga henyo ng malalaking puwersa, at ang Sacred Lord Black Iron ay isa sa mga elder ng Nine Darkness Palace. Ang 13th Prince mismo ang may pinakamaraming suporta mula sa iba't ibang puwersa sa lahat ng mga prinsipe. Matapos marinig ng Sacred Emperor at Empress ang balitang ito, sila ay nagalit at nagpadala ng maraming ekspertong imperial sa mga frontline upang alamin kung ano ang nangyari. Nangangahulugan ito na mas maraming malalakas na tao ang nagsimulang lumitaw sa larangan ng digmaan. Napagtanto ng mga hindi tao na ang mga tao ay biglang nadagdagan ang kanilang mga puwersa, at ginawa nila ang parehong bagay. Nagpadala sila ng mas maraming eksperto sa larangan ng digmaan, at ang digmaan ay naging mas matindi. Ang upper echelon ng Land Province War Hall ay nagtungo din upang hanapin si Kunyon, ngunit hindi pa rin sila nakarating sa conclusion. Ang lakas ni Kunyon ay tumaas dahil sa laman ng earth-shattering Raging Bull na ibinigay sa kanya ni Zhao Feng, at napatay niya ang malaking bilang ng mga kaaway, na nagpagalit sa mga hindi tao. Sa wakas ay lumitaw ang Sacred King sa larangan ng digmaan. Sa kuta ng 9th Prince, halos lahat ng pangkat ng tao noon pa man ay nagtipon dito. Magpatuloy sa pagsusulong. Nagsimulang pumasok ang lahat sa war zone. Sina Zhao Feng at Zhao Yufei ay nagtutulungan habang si Duan Moqing ay sumali sa grupo ng 9th Prince at pinoprotektahan ang kanyang kaligtasan. Sa kabilang banda, nag-iisang nagtrabaho si Nan Gongsheng. Ang mga hindi tao ay inihanda at ipinadala sa isang huling yugto ng Sacred Lord. Nakilala ng Sacred Lord na ito sa huling yugto si Nan Gongsheng, at nag-away sila. Sa huli, ang huling yugto na Mystic Light Realm Sacred Lord ay natalo at tumakas. Agad na tumaas ang mga war point ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng pagkatapos nilang sakupin ang dalawang kuta. Ang mga war point ni Nan Gongsheng ay tumaas sa pinakamataas na 1,000 sa Land Province War Board habang si Zhao Feng ay umabot sa ika-3 pwesto. Inilipat ni Zhao Feng ang 10,000 Divine Thoughts Technique sa loob ng Misty Spatial World at nagsimulang mag-multitask. Pagkatapos ng ilang buwan ng paglilinang at malaking halaga ng mga mapagkukunan, ang kanyang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay pinagsama ang sarili sa mga unang yugto ng Earth of Wind Lightning. Ang pag-unlad ng kanyang Soul Intent ay medyo mabagal. Pagkatapos ng lahat, ang mga mapagkukunan na tumulong sa kaluluwa ay napakabihirang maging sa Ancient Dream Realm. Ginamit ni Zhao Feng ang misteryosong ginintoang bola upang patuloy na i-duplicate ang mga sinaunang damo, tulad ng Spirit Gathering Soul Refining Grass, ngunit ang epekto nito ay nabawasan ng husto pagkatapos ng patuloy na pagkonsumo. Kung ang Soul Intent ko ay umabot sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm, maaari kong subukang i-duplicate ang isa sa replica na God-slaying arrows. Sinuri ni Zhao Feng. Siyempre, hindi siya lubos na nakakasigurado na madodoble niya ito, at ang enerhiyang naubos ay magpapahina kay Zhao Feng kung magagawa niya. Sa kabuuan, si Zhao Feng ay may isang panandaliang layunin, at iyon ay ang maging mas malakas hanggang sa maduplicate niya ang substandard na God-slaying arrows. Ang substandard na God-slaying arrows ay nagbigay ng kakilakilabot na pinsala sa late stage na Sacred Lords, at maaari pa nilang bantaan ang Sacred Kings. Si Zhao Feng ay may isa pang substandard na God-slaying arrow, at hindi niya ito magagamit dahil, kung gagawin niya ito, hindi niya ito maduplicate sa hinaharap. Biglang nakaramdam ng kaguluhan si Zhao Feng sa labas ng mundo at agad na umalis sa Misty Spatial World. Isang nakakatakot na kapangyarihan ng mga layunin at batas ang bumaba sa paligid niya. Ang kapangyarihang ito, baka ito ay isang Sacred King. Agad na sumigaw si Zhao Feng dahil sa gulat. Isang Sacred King ng lahi ng Sirena ang lumalaban kina Nan Gongsheng, Zhao Yufei, at Sacred Lord Gong Huang. Ito ang teritoryong kinuha ng 9th Prince.
Marami pang grupo dito, at 3 pang Sacred Lords ang naruroon bukod sa grupo ng Ninth Prince. Gayunpaman, ang mga normal na Sacred Lord ay hindi nakasali sa isang labanan laban sa isang Sacred King. Hindi ko inaasahan na maaakit natin ang isang hindi tao na Sacred King ng ganoon kabilis. Nakaramdam si Zhao Feng ng isang solemn na nakapaligiran. Ang hindi tao na tinutukoy ay ang Sacred King Roaring Sky mula sa non-human Warhol. Marahil ay mas binigyan ng importansya ng mga hindi tao ang grupo ng Ninth Prince pagkatapos matalo ang Sacred Lord Myriad Forms at Sacred Lord Sky Trampler, at isa pang hindi tao na Sacred Lord ang natalo rin ni Nan Gongsheng kanina. Pang! Boom! Kasabay ng isang alon ng mapangwasak na kapangyarihan, ang Sacred Lord Gong Huang, Nan Gongsheng, at Zhao Yufei ay natalo. Umalis. Agad na umatras. Agad na nagutos si Sacred Lord Gong Huang. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Sacred Lords at Sacred Kings ay napakalaki. Hindi ito may kukumpara sa pagkakaiba ng isang maagang yugto na Sacred Lord at isang late stage na Sacred Lord. Kahit na kayang talunin ni Nan Gongsheng ang isang huling yugto na Sacred Lord ng mag-isa, silang tatlo na pinagsama ay hindi tugma para sa Sacred King Roaring Sky. Kayong lahat, umatras. Agad na utos ng Ninth Prince. Isang pag-iisip lamang mula sa Sacred King Roaring Sky ay maaaring pumatay ng sino mang hindi isang Sacred Lord. Ang natitira sa likod ay ganap na walang silbi. Lalakad lang sila patungo sa kanilang sariling kamatayan. Ho! Whoosh! Pinaikot ni Zhao Feng ang Sacred Lightning Body at lumipad gamit ang kanyang Lightning Wings Flying Technique. Umalis muna kayo. Pipigilan namin siya sa ngayon. Sabi ni Zhao Feng. Agad namang tumango sina Sacred Lord Gong Huang at Zhao Yufei. Ang Sacred King Roaring Sky ay mas mabilis kaysa sa grupo, kaya kung gusto nilang umatras, atras sila mula sa isang Sacred King. Kinailangan ng isang tao na manatili sa likuran at pigilan ang Sacred King Roaring Sky. Masyado kang mayabang. Iyon ang dahilan kung bakit ako pinadala ng mga nakatataas na echelon dito upang lipulin ang lahat ng mga Sacred Lord na naririto. Hindi napigilan ng Sacred King Roaring Sky na mapangiti. Sa katotohanan, itinuring ng mga hindi tao ang warzone ng Ninth Prince sa parehong antas ng Konyon hindi lamang dahil napakaraming Sacred Lords. Ito ay higit sa lahat dahil ang mga tagapagmana ng spiritual race bloodline at kapangyarihan ng Evil God ay naruroon. Ang pagpatay kina Zhao Yufei at Nan Gongsheng ay ang lihim na gawain na ibinigay ng mga nakatataas na echelon sa Sacred King Roaring Sky. King of Gods, Kabanata 1064. Sumali sa digmaan ang 4-star force. Masyado kang mayabang. Iyon ang dahilan kung bakit ako pinadala ng mga nakatataas na echelon dito upang lipulin ang lahat ng mga Sacred Lord na naririto. Hindi mapigilan ng Sacred King Roaring Sky na mapangiti habang nakatingin sa dalawang early stage na Mystic Light Realms at sa dalawang initial stage na Mystic Light Realms na nasa harapan niya. Kahit na sina Nan Gongsheng at Zhao Yufei ay kabilang sa 4 na Sacred Lords na ito, ang kanilang cultivation ay masyadong mababa, kaya hindi nila nagamit ang buong potensyal ng kanilang nakakatakot na kapangyarihan. Kaya, hindi sila ang kalaban ni Sacred King Roaring Sky. Ngayon, ang may-ari ng spiritual race bloodline at ang tagapagmana ng Evil God ay papatayin niya. Si Zhao Feng, Nan Gongsheng, at ang iba pa ay may mga pangit na ekspresyon. Ito ang unang pagkakataon na lahat ng naruroon ay lumaban sa isang Sacred King. Ang isang hindi nakikitang presyon ay nagsimulang tumaas at tumakip sa kanila. Tumingin ang Sacred Lord Gong Huang kina Zhao Feng, Nan Gongsheng, at Zhao Yufei. Kung hindi dahil sa kanila, hindi sana nanatili si Sacred Lord Gong Huang at gumawa ng isang bagay na napakapanganib. Lumaban habang umaatras. Nagmensahe si Zhao Feng sa 3 pa. Ang 4 sa kanila ay hindi nagtagal upang labanan ang Sacred King Roaring Sky hanggang sa kamatayan. Ang kailangan lang nilang gawin ay pigilan siya. Higit pa rito, ang Ninth Prince ay agad na nagpadala ng kahilingan para sa tulong sa sandaling dumating ang Sacred King Roaring Sky. Pumunta ka. Umungol si Zhao Feng habang ang 4 ay agad na umatras. Mamamatay kayong lahat ngayon. Sabi ng Sacred King Roaring Sky na may makapangyarihang pagpapahayag habang ang mahinang asol na Mystic Light Sacred Power ay lumitaw sa paligid niya, at isang mabangis na layunin ang sumulpat patungo sa tumatakas na grupo. Hua! Casual na iwinagayway ng Sacred King Roaring Sky ang kanyang nangangaliskis na braso, at isang sinag ng malabong asol na Mystic Light Sacred Power ang bumaril pasulong na parang tsunami.
Boom! Agad na tumayo sina Zhao Yufei at Nan Gongsheng at naglabas ng pinakamataas na aura. Ang isa ay napakalakas at masama habang ang isa ay marangal at matikas. Hinarang ng dalawang puwersa ang kapangyarihan ng Sacred King Roaring Sky. Kasabay nito, inilipat din ni Zhao Fang ang kanyang Mystic Light Sacred Power at itinulak ang isang iskarlate gintong palad ng kidlat patungo sa harapan. Ang Sacred Lord Gong Huang ay naglaslas din gamit ang kanyang halberd. Ang kanilang mga pag-atake ay sumalungat sa pag-atake ng Sacred King Roaring Sky. Bam! Ang pag-atake ni Sacred Lord Gong Huang ay agad na nadurudge ng kapangyarihan ng Sacred King Roaring Sky habang ang Sky-destroying Sacred Lightning Power ni Zhao Fang ay nagawang pahinain ang atake ng Sacred King Roaring Sky. Naiblock ng apat sa kanila ang pag-atake mula sa Sacred King Roaring Sky sa pamamagitan ng coordinating. Ang taong ito. Ang mga mata ng Sacred King Roaring Sky ay biglang tumutok kay Zhao Fang. Sa sandaling magpalitan sila ng galaw, masasabi niya na si Zhao Fang ay hindi simple, at ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa kay Zhao Yufei o Nan Gongsheng. Hihihi. Perpekto. Ngayon, ang mga Supreme Prodigy ng Great Gun Lord Dynasty ay mamamatay dito. Ang Sacred King Roaring Sky ay tila nasa sabik ng magsimulang seryosong harapin ang apat. Pumunta ka. Si Zhao Fang, Zhao Yufei, at ang iba pa ay nagsimulang humakbang pabalik pagkatapos na harangin ang pag-atake. Roaring Waves, Howling Sky. Ibinuka ng Sacred King Roaring Sky ang kanyang mga braso, at isang malabong asol na Mystic Light Sacred Power ang lumitaw. Sa sandaling ito, ang buong kalangitan ay tila nag-transform sa malabong asol na mga alon at naglalabas ng nakakatakot na presyon ng mga batas. Ikinaway ng Sacred King Roaring Sky ang kanyang mga braso, at ang nakakatakot na pag-atake ay dumaan patungo sa umaatres na grupo na parang 1,000 yarda ang taas na tsunami. Napakalakas. Nilunok ng Sacred Lord Gong Huang ang kanyang laway. Nadama ng lahat na para silang napakaliit laban sa isang magulong at malakas na pag-atake. Parang anumang oras ay maaari silang mapahamak. Gamitin ang iyong Little World Projection para tulungan kaming ihinto ito. Agad na sinabi ni Zhao Fang. Medyo kilala ni Zhao Fang ang lahat, kaya alam niya kung paano nila magagamit ang kanilang mga specialty para lutasin ang panganib na nasa harapan nila. Isang bagyo ng kidlat ang unang lumitaw sa likod ni Zhao Fang. Ito ay naging isang bola ng madilim na magulong kapangyarihan na bumaril pasulong. Seryoso ang ekspresyon ni Nan Gongsheng nang lumitaw sa likuran niya ang isang kulay ube at dugo na masamang banal na liwanag. Itinulak ni Zhao Yufei ang kanyang kamay, at isang bola ng purple na apoy na nagpatawag sa Heaven Earth Yuan Qi ay lumitaw sa malapit at bumuo ng isang hadlang sa unahan nila. Inilabas din ng Sacred Lord Gong Huang ang kanyang Golden Little World Projection. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng apat na kataas-taasang munting mundo ay nakipagtulungan at hinaranggan ang pag-atake ng Sacred King Roaring Sky. Pang! Boom! Boom! Ang pag-atake ng Sacred King Roaring Sky ay kaakibat ng mga projection ng Little World sa himpapawid. Hindi mabilang na mga batas at layunin ang nagtutunggalyan sa isa't isa. Muling umatras si Zhao Fang at ang iba pa pagkatapos ilabas ang kanilang mga projection sa Little World. Kung medyo malakas ako, magagamit ko ang Misty Spatial World at makatakas kasama ang tatlo pa. Bahagyang nalungkot si Zhao Fang. Napakahirap na dalhin ang tatlong Sacred Lord sa kalawakan kahit na sa kasalukuyang cultivation ni Zhao Fang maliban kung ang destinasyon ay napakalapit. Gayunpaman, si Zhao Fang ay hindi nag-iwan ng anumang special na marka sa malapit. Ang mga lalaking ito. Nagulat si Sacred King Roaring Sky. Ang Sacred King Roaring Sky ay hindi matatakot kahit na lahat sila ay gumamit ng kanilang Little World Projection, ngunit ginamit lang nila ang mga ito upang harangan ang kanyang pag-atake bago muling tumakas. Boom! 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 Sumunod ang Sacred King Roaring Sky. Papatayin ko lang muna ang isa. Ang layunin ng pagpatay ay sumilay sa mga mata ni Sacred King Roaring Sky. Hanggat pinapatay niya ang sinuman sa kanila, mababawasan nito ang kanilang kabuuang lakas. Walang magiging problema na patayin ang iba ng isa-isa pagkatapos. Weng! Isang madilim na berdeng halberd ang lumitaw sa kamay ng Sacred King Roaring Sky. Ito ay kumikinang na may mahinang asol na liwanag at tila kaya nitong kontrolin ang lahat ng water elemental power. Hinawakan ng Sacred King Roaring Sky ang halberd at nilaslas pasulong. Whoosh!
Isang arko ng berdeng tubig ang bumaril at tinawag ang kapangyarihan ng langit at lupa habang hinihiwa ito patungo sa Sacred Lord Ganghuang. Malinaw na masasabi ng Sacred King Roaring Sky na si Sacred Lord Ganghuang ang pinakamahina sa apat. Nan Gangsheng. Agad na tumawag si Zhao Feng. Kahit na ang Sacred Lord Ganghuang ay hindi masyadong malakas, siya ay kapakipakinabang pa rin. Hindi nila hahayaang mamatay siya ng ganoon lang. Ho! Sumunod si Nan Gangsheng patungo sa Sacred Lord Ganghuang at kumuha ng berdeng tansong kalasag na may mga inukit na hayop. Ito ay isang substandard god item, ang Golden Pond Shield. Nakuha ni Nan Gangsheng ang Exiyang Palas. Weng! Boom! Ang mga alulong at dagandong ay umalangaw mula sa berdeng tansong kalasag nang lumitaw ang imahe ng isang halimaw at tinakpan si Nan Gangsheng at ang Sacred Lord Ganghuang. Boom! Ang pag-atake ng Sacred King Roaring Sky ay dumapo sa imahe ng halimaw at mabilis na dumaan dito, ngunit nang ang linya ng berdeng tubig ay nakipagsagupaan laban sa berdeng tansong kalasag, wala nang sapat na lakas na natitira para ito ay tumagos dito. Sa wakas, ang pag-atake ng Sacred King Roaring Sky ay napigilan ng substandard na god item ni Nan Gangsheng. Iyon ay isang substandard god item. Nanginginig ang mga mata ng Sacred King Roaring Sky nang lumitaw sa kanila ang kasakiman. Kahit wala siyang substandard na god item. Bilasan mo, umungol si Zhao Feng. Kasabay nito, isang berdeng ilaw ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang berdeng ilaw na ito ay ang Cloud Silkworm Saint Butterfly na kamakailan lamang ay pumasok sa Mystic Light Realm. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay matagumpay na nakalusot pagkatapos ni Zhao Feng, ngunit hindi niya ito kinailangan kamakailan. Sa sandaling ito, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay mas makinis kaysa dati, at ito ay kumikinang na may mahinang berdeng ilaw. Naglabas ito ng nakakatakot na bloodline aura sa sandaling lumitaw ito at naakit ang atensyon ng lahat. Ibinuka ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ang bibig nito at iniluwa ang isang limang kulay na seda na agad na pumuno sa hangin sa loob ng ilang daang yarda. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly pagkatapos ay nagpakpak ng mga pakpak nito matapos idora ang sutla at naglabas ng panaginip na pollen na dumapo sa Sacred King Roaring Sky. Bagamat hindi napigilan ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ng direkta ang Sacred King Roaring Sky, ang Dream Pollen nito ay mayroon pa ring tiyak na epekto. Wind Lightning Eye Flame. Nakalak ang kaliwang mata ni Zhao Feng sa Sacred King Roaring Sky at nakakuha ng malaking halaga ng soul power. Ito ang pinakamalakas na Wind Lightning Eye Flame na ginamit niya sa kanyang buhay. Ang instant na Sacred King Roaring Sky ay nagyelo, isang bola ng lilang apoy ang sumabog sa kanyang mukha. Napakalakas ng soul intent. Naramdaman ni Zhao Feng na ang kaluluwa ng Sacred King Roaring Sky ay sobrang pino at hindi nasis iron na parang metal. Kahit na naglabas si Zhao Feng ng isang grupo ng God Tribulation Lightning, hindi pa rin niya magagawang makapinsala sa Sacred King Roaring Sky. Boom! Weng! Pagkatapos gamitin ang galaw na iyon, ginamit ni Zhao Feng ang Wings of Wind and Lightning para abutin sina Nan Gangsheng, Zhou Yufei, at Sacred Lord Ganghuang. Si Zhao Feng ang pinakamabilis sa kanilang apat. Kung gagamitin niya ang Lightning Wings Spatial Flash, magiging mas mabilis siya ng bahagya kaysa sa mga late stage na Mystic Light Realm Sacred Lords. Sa sandaling ito, naglabas si Zhao Feng ng isang surge ng Wind Lightning Sacred Power habang kinuha niya ang tatlo pa at binilisan ang takbo. Shit! Ang grupo ng mga vermin na ito. Galit na galit ang Sacred King Roaring Sky. Ang apat na tao na Sacred Lords na ito ay may hindi mabilang na mga pamamaraan, kabilang ang kahit isang Cloud Silkworm Saint Butterfly at Defensive Substandard God Weapon. Roaring Wave of Destruction. Ipinikit ng Sacred King Roaring Sky ang kanyang mga mata, tumingin sa apat na nakatakas lang ng ilang libong milya, at itinapon ang madilim na berdeng halberd. Boom! Bam! Bam! Ang madilim na berdeng halberd na ito ay naglalaman ng nakamamanghang puwersa ng tubig. Ang langit at lupa ay naging tubig kung saan man dumaan ang halberd. Sa sandaling ito, tila nadudurog sa kanila ang lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ang langit at lupa ay naging kulay aswal-berde, na parabang nilamon sila ng whirlpool. Hindi maganda, masyadong malakas ang Sacred King Roaring Sky. Ang Sacred Lord Ganghuang ay umiling sa kawalan ng pag-asa. Brother Feng. Hindi rin nakalaban ni Zhou Yufei, at hinawakan niya si Zhao Feng gamit ang kanyang malajade na mga kamay. Ho! Sa sandaling ito, lumabas si Nan Gangsheng.
Makakaasa lang sila sa kanyang defensive substandard god item para harangan ang pag-atake ng Sacred King Roaring Sky. Nan Gongsheng, hindi na kailangan. Mahinahong sinabi ni Zhao Fang, na naging dahilan ng pag-freeze ni Nan Gongsheng. May plano ba si Zhao Fang? Biglang, isang nakakatakot na pressure ng Draconic Providence ang bumaba sa langit at lupa. Isang golden dragon-shaped sword beam ang bumaril mula sa likod ng kanilang grupo at bumangga sa dark green halberd. Pang! Boom! Ang nakakatakot na sagupaan ng sacred power ay yumanig sa langit at lupa habang ang isang malalim na pagsabog ay tanggayan sa bawat direksyon. Kayong lahat, umatras. Isang napakagandang gintong figure ang lumitaw sa hangin sa itaas ng 4. Salamat sa pagtulong sa amin, Senior Yulong. Ang Sacred Lord Gang Huang ay nagpahayag ng isang magalang na ekspresyon at nagbigay ng isang malalim na pagyuko patungo sa figurang ginto. Si Zhao Feng at ang kumpanya ay agad na nagsimulang umatras. Nang makitang tumigil ang kanyang pag-atake, masama ang tingin ng Sacred King Roaring Sky kay Sacred King Yulong. Ang pinakamataas na echelon ng Grand Imperial Hall ay dumating na sa larangan ng digmaan. Tanong ng Sacred King Roaring Sky. Hindi ba't ang Dark Capital Cult ay patungo na rin sa larangan ng digmaan? Nakangiting sagot ni Sacred King Yulong. Ang mga puso ni na Zhao Fang, Nan Gongsheng, at ng iba pa ay nanginginig. Hindi nila akalain na kumikilos na ang peak forces ng dalawang Lord Dynasties, ang Grand Imperial Hall at ang Dark Capital Cult. Sa orihinal, hindi sana aabot sa ganoong antas ang digmaan ng ganoon kabilis. Ngunit pagkarating ni Kun Yun sa larangan ng digmaan, bumilis ang mga pangyayari. Si Zhao Yufei, Nan Gongsheng, Zhao Fang, at ang kumpanya ay masyadong mahusay na gumanap at nakakuha ng atensyon ng mga hindi tao. Sina Yu Tianhao, Xuan Yuanwen, Tai Lingyun, at ang iba pa ay mabilis ding lumakas sa mga larangan ng digmaan ng Ling Province at Shuang Province. Lahat sila ay niranggo din sa mga warboard. Ang huling punto ay ang pagkamatay ng 13th Prince. Dahil sa kanyang pagkamatay, ang mga imperial ay nagpadala ng maraming eksperto sa harapang linya. Ang kombinasyon ng lahat ng mga kadahilanang ito ay nagtulak sa pagsulong ng digmaan, at ang pinakamalakas na 4 na bituin na puwersa sa bawat Lord Dynasty ay sa wakas ay patungo sa larangan ng digmaan.